it's Amy Grace and welcome back to Graceful Homeschooling Class. So today ay meron ako papakita sa inyo na another binding technique at ito yung tinatawag na stapled textbook. So before tayo mag-proceed with the tutorial, ay papakita ko muna sa inyo yung gagawin nating project and kung ano yung mga materials, tools, at supply na kailangan natin. So para makapag-come up tayo with the stapled textbook na project. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay itong fluency intervention. So, meron tayong fluency intervention. So, this one, it's a complete reading program. So, 4 na books ito or activity books na talagang progressive siya. Meaning to say, mula sa hindi pa nakakabasa yung mga bata hanggang sa nakabasa na sila ng CVC words. Tapos, yung mga blending na mga words and hanggang dito sa fluency. So, kaya yan, fluency intervention. So, yan yung itsura ng ating cover. And then, ito naman yung inside pages natin. So, iba't ibang klaseng mga activities yung nandito sa ating activity book. So, yan. Now, itong mga ito, halimbawa itong inside pages, ay print ko ito sa ating ATGSM. Ito yon, yung paper 1 na ATGSM na bond paper or short bond paper. So, sa short bond paper. Pero ito ay ni-resize ko na yan. So, maliit ito ng konti dito sa ating short bond paper. And then, itong cover naman natin na fluency intervention ay print ko naman ito sa ating photo paper na 220 GSM. Yan ang ating cover. And then, gagamit lang tayo ng matte na phototab para ma-protect lang natin yung ating cover. So, ang ginagawa ko palagi ay back-to-back ito. So, meron akong phototab sa front, meron din akong phototab sa back ng cover natin para at least mas premium din yung quality ng ating activity book. And then, gagamit lang din ako ng cloth na duct tape. So, ito, meron tayong nabibili na iba't ibang klaseng sizes. Depende sa number of pages na gagawin nyo na activity book. Yan. So, meron ako ditong yellow and then yung blue. Pero for this project, ay gagamit tayo nitong blue dahil medyo manipis lang naman yung ating project. Yan. Parang I think ganyan lang siya. Manipis lang siya. So, kaya siya nitong color blue natin. Ayan yung mga materials na kailangan natin para makapag-come up tayo ng stapled textbook na project. So, ito naman yung tools na gagamitin natin. Of course, when we apply Phototab, kailangan natin ng scraper kasi nga, importante na na-scrape natin yung Phototab para dumikit siya dito sa ating cover. Tapos, maiwasan din yung mga bubbles. But you can also use laminating machine kung meron kayong laminating machine sa inyong mga bahay para maiwasan din natin yung error. Kasi pagka scraper ang ginamit natin, malaki din yung chance na mag-error tayo. Pero, kapag meron tayong laminating machine, mas madali na siya. And, syempre, kailangan din natin ng scissors kasi gugupitin natin itong ating cover. So, bale, naka-resize na rin ito. So, depende kung anong gusto nyong size. So, pwede naman na full na A4 ang gawin nyo. Pero, for me, mas gusto ko yung nire-resize siya para at least perfect yung size niya. Para sa mga kids, so hindi siya ganun kalaki, hindi rin naman siya ganun kaliit para pagpraktisan ng mga bata. And then, kailangan natin ng ating stapled or stapler or textbook stapler ang tawag dito. Meron kayong mabibili na mas makapal ang kaya niyang i-staple. So, tingnan nyo lang yun nandito sa gilid niyan. Yan. So, tingnan nyo lang yun nandyan kasi nandyan naka-indicate kung hanggang ilang pages yung kaya ng isang stapler. So, for this stapler, ang kaya niya lang ay 100 sheets. So, yun lang. Ibig sabihin, yun lang yung kaya nung na staple wire na ikabit dito sa ating stapler. So, 100 sheets. Pero itong fluency intervention ay 67 pages siya all in all. So, kaya pwedeng-pwede to, kayang-kaya niyang staple ng ating heavy duty na staplers. So, itong stapler na to ay hindi siya pwede sa mga notebook. You know why? Kasi hindi siya aabot doon sa gitna ng A4. Kasi, yung mga notebook, ang size nito ay A5. So, that's half ng A4. Pag hinati natin itong A4, ayan siya. Ganyan yung size ng mga notebook. Hindi siya aabot doon sa gitna ng A4. Kaya hindi talaga ito pang notebook, kundi ito ay pang textbook, no? Na yung gilid lang talaga yung stapler natin. Mamaya makikita niya yan as we proceed to our tutorial. So, yan yung mga tools and materials na kailangan natin for this project. We will start now with the tutorial. So, papakita ko sa inyo paano natin gagawin yung
stapled textbooks, or yung mga stapled na mga activity books. Okay, so let's proceed with our tutorial. So, the first thing that we have to do ay mag-a-apply lang tayo ng ating phototab sa ating mga cover. So, lay down flat nyo lang yung inyong mga cover. And then, usually gumagamit ako ng self-healing mat para mas ma-make sure ko lang na flat talaga siya. Tapos, make sure na wala din talagang foreign object dito. Kasi pag nag-apply tayo ng phototap, tapos in-scrape natin, magma-mark yan dyan sa ating cover. So, kuha lang tayo ng ating matte na phototap. Pwede kayong gumamit ng ibang texture ng phototap. So, pwedeng glitter para medyo fun para sa mga bata. Parang cover pa lang, ma-excite na talaga sila. But for this, ay gagamit muna tayo ng matte. So, ang ginagawa ko lang ay pinipeel off ito. So, yung mga phototap ay self-adhesive ito. So, you don't have to worry about kung paano ba siya didikit kasi dumidikit talaga yan ng kusa. So, ang ginagawa ko lang na technique ay mag-fold lang ako ng maliit. Kagaya niyan. Kasi pag pineel off natin ito, tas kinabit natin dito sa ating cover, mahirapan tayo kasi didikit-dikit na siya dyan sa papel natin. Tapos, ang mangyayari dyan ay hindi mo na actually madidikit talaga or nag-crumple na siya or nagka-bubbles na siya. So, yan. Kaya, ang ginagawa ko talaga, nag-fold lang ako ng maliit. Tapos, saka ko siya nilalagay dito sa ating cover. So, naka-flat. Importante na naka-flat. Tapos, meron kayong makikita dyan na sobra ng konti yung ating phototap. Although, ang size ng ating phototap ay A4, mas malaki pa rin yung size niya compare sa A4 na photo paper. And that's okay lang. Pwede naman natin siyang gupitin. Tapos, now, scrape lang natin itong ating project. Okay. So, sa pag-i-scrape ng ating project, dahil may sobra ka dyan, dikit mo lang ng konti dyan sa iyong mat. And then, ang technique talaga dito ay dahan-dahan nating kukunin or i-slide off itong ating scraper para lang maiwasan natin na mag-crumple or kaya magkaroon ng bubbles yung ating phototap. So, yan. Tapos, ang ginagawa ko din dito ay dinodoble ko siya. So, nilalagyan ko nga ng phototap din yung back cover ng ating, yung back cover kasi para mas premium din yung quality. Kasi sometimes, pag hindi mo nilagyan ng phototap yung back, ay magbe-bend talaga yung ating cover. Mapapansin nyo yun na lalo pagka medyo ma-moist yung atmosphere natin or yung temperature, ayan, magbe-bend talaga yung papel natin pag di natin in-applyan ng phototap even yung back cover. So, dito naman tayo sa kabila, yung pinaka-back cover natin. Apply lang tayo ng phototap again. Okay, so now we're done with our cover. So, gugupitin lang natin ito para lang din maging ka-size siya ng ating mga inside pages. Yan, malaki siya kumpara dito sa ating inside pages. So, kinakailangan natin talagang guntingin ito. So, gunting lang ang kailangan natin para lang magupit natin itong cover natin. So, nire-resize ko yung mga projects ko, usually sa Microsoft Publisher. But you can also resize yung projects nyo sa Canva. Kaya lang, minsan pagka in-upload mo ulit yung Canva na JPEG na to Canva para i-layout siya, ay bumababa na or nagiging pixelated na siya. So, bumababa yung quality. So, better if you would study Microsoft Publisher, Microsoft Word, or kaya naman ay Adobe Acrobat. Okay, yan. So, nagupit na natin yung front, yung back naman ang gugupitin natin. Alright, there. Okay, so natapos na natin din itong ating back. Lalagay lang natin. Make sure yung orientation nyo ay tama. So, kung naka-back siya, kailangan nakaganyan din siya. Okay, now, gagawin na natin itong ating stapler. So, staple lang natin siya.
ng mabilis. So, make sure na papantayin nyo talaga yan. And then, sukatin lang natin dito sa stapler natin. Tapos, meron ka dyang ganito, stopper or reference para i-move mo lang ito. Tapos, kung nasaan yung papel na i-staple mo, ay doon mo siya ilalagay. Now, it takes practice para matutunan mo din talaga mag-staple ng textbook. Kasi sometimes, pagka mali yung sukat mo, masyado siyang nasa gitna, gano'n, masyado naman siya nasa gilid sometimes. So, kinakailangan na mag-practice ka din talaga kung saan mo i-staple. So, pwedeng sa mga scratch paper ka muna mag-start. Tapos, yung mga susunod ay doon na mismo sa project mo. Ako, ang usual na ginagawa ko ay sinasagad ko lang talaga itong black na stopper natin para lang hindi naman siya sobrang gitna tapos hindi rin naman siya sobrang nasa gilid na nung ating project. Ang medyo mahirap lang dito ay kung saan natin igigitna siya. So, ang gawin mo ay fold mo lang muna itong ating project para makita mo kung nasaan yung reference mo na nasa gitna para magitna mo din yung pinaka-center na stapler natin. Ayan. So, na-stapler na natin siya. So, kaya niya din talaga itong ganito kakapal. Ayan. Ganyan siya kakapal. So, kaya nitong stapler natin. Tapos, tansyahin na lang natin kung saan natin siya ipapunch. So, ginagawa ko kung nasaan yung dulo niya, doon ko na lang din idudulo yung ating project. So, para lang ma-make sure natin na tama yung ating. Okay, there you go. Okay, so na-staple na natin yung ating mga gilid dito sa ating cover or yung ating project. So, ngayon ay lalagay na natin yung duct tape. So, ito naman yung gagamitin ko para ma-make sure lang natin na makakover natin itong ating staple wire sa magkabilang cover. Okay, so back to back, kailangan makakover. Kaya feeling ko ito ay medyo maliit to. So, dito na lang tayo sa yellow para ma-make sure natin nga na mako-cover natin. So, gagawin lang natin. So, parang nagte-tape lang tayo. Tapos, make sure lang natin na i-cover talaga natin yung mga stapler natin para hindi siya nakikita. And then, yan. Ilapat lang natin talagang mabuti yung ating duct tape o yung ating cloth tape na tinatawag. So, ang maganda lang dito dahil naka-phototop tayo, ay pwede nating i-adjust din ito kasi hindi masisira yung cover natin dahil nga naka-phototop. So, in a way, parang naka-plastic na rin yung project natin. Tapos, gupitin lang natin yung pinakadulo niya. And then, ita-tape din natin dito. Yung pinaka-spine. Okay? So, flatten nyo lang yung pinaka-spine. And then, dito din sa ating dulo na project. Yan. Para lang ma-cover natin yung ating stapler. Tapos, at least hindi din masasaktan talaga yung mga bata. So, yan. Meron na tayong finished product ng ating activity book. So, kahit simple lang yung mga tools na kailangan natin, no? So, kailangan lang natin ng textbook na stapler. Ito parang nasa 200 plus ko lang nabili. Parang wala pang 300 pesos. Yan. Yan na, pwede ka nang gumawa ng project na mga activity books. And then, syempre, duct tape. Yun, tapos yung template natin, tapos yung mga materials pa and supplies na binanggit ko sa inyo kanina. Diba? So, pwede na tayo palang gumawa talaga ng mga activity books with just simple tools. So, ito yung ating binding technique na tinuro today. So, I hope na hindi kayo ma-discourage, no? Kung meron lang kayong mga simple tools in your house, at least, di ba, kaya pala talaga natin makagawa ng mga paper products. Excellent din, okay? Excellent na mga paper products using mga simple tools lang. So, thank you so much for joining me today sa ating klase.
And I hope na makita ko pa kayo no, sa ating classroom. So, mas mag-update pa kayo. Tapos, yung mga announcements din natin, nilalagay natin dyan sa ating classroom or sa ating community, or Facebook community. So, kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang din dyan sa comment section. We try to really answer all your questions. So, maraming salamat, everybody! And I hope that I'll see you again on my next one. God bless, and I will see you in our classroom. Bye, everyone!